Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, muli ako si Niet Special and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Campo. And today, our devotion talks about bakit kailangan mong sumama sa mga church gathering. So our concept is all about ecclesia. So yung salitang ecclesia ay mula sa wikang Gregeo na nangangahulugang pagtitipon o assembly. Sa bagong tipan, ito ay tumutukoy sa congregation ng mga mananampalataya, parehong lokal na iglesia at ang pandaigdigang katawan ni Kristo. So, ang simbahan ay hindi isang gusali, kundi ang mga taong tinawag ng Diyos upang sumunod sa Kanya. So, ngayon nadako na tayo sa ating Bible reading. So, our Bible reading is all about Matthew chapter 16 verse 18 and I version. At sinasabi ko rin sa iyo na ikaw ay si Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay laban dito. Excuse me. So, ngayon nadahon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, ang iglesia ay ang buhay na katawan ni Kristo. So, ang simbahan ay hindi isang organisasyon, kundi isang buhay na katawan na pinamumunuan ni Kristo. So, lahat ng mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo at may mahalagang papel sa ministeryo. So, yung bawat miyembro ay may spiritual na kaloob na dapat gamitin upang palakasin ang iglesia. Second is tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan upang magtipon ng regular. So, ang unang iglesia ay patuloy na nagtitipon sa pagsamba, pakikisama at panalangin. So, makikita ito sa Gawa chapter 2 verse 42 to 47. So, hinihintayat tayo ng Biblia na huwag pabayaan ang pagtitipon sapagkat ito ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. So, ang sama-samang pagsamba ay nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Last teaching is ang bawat mananampalataya ay mahalagang bahagi ng katawan ni Kristo. Walang hindi mahalaga sa iglesia, ang bawat isa ay may papel na ginagampanan. Tulad ng isang katawan, kung may isang bahagi na hindi gumagana, apektado ang buong katawan. So, dapat natin gamitin ang ating kaloob upang paglingkuran ang iba. So, ngayon nadahon na tayo sa ating application. So, yung first application is huwag maging stand-alone Christian. So, ang pananampalatayang walang iglesia ay mahina at magaling bumaksak. Kailangan natin ng espiritual na pamilya upang lumago sa ating pananampalataya. Tulad ng baga sa apoy, kung isa lang ito, mabilis itong mamamatay. Ngunit kung magkakasama, mas lalong nag-aalab or lumiliyab. Second is magtipon ng regular sa maliit na discipleship group. So, yung maliliit na grupo ay mahalaga upang magkaroon ng mas malalim na koneksyon at pag-aalaga sa isa't isa. Dito natin natututunan ng salita ng Diyos na nagkakapit-bisig sa panalangin at nag-aalalayan sa buhay mananampalataya. So, last application is dumalo ng may layuning magpalakas ng iba. So, hindi lang tayo nagtitipon para matanggap kundi upang magbigay ng suporta, lakas at pananampalataya sa iba. So, kapag tayo ay dumalo sa iglesia, isipin natin kung paano natin maaaring pagpalain ng iba. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about bakit mahalaga ang pagtitipon ng iglesia or sinasabing iglesia para sa ating spiritual na paglago. So, para sa akin, maraming Kristyano ang nag-aakalang sapat na ang manalangin mag-isa o manood ng online service. Ngunit, ang tunay na paglago sa pananampalataya ay nangyayari kapag tayo ay kasama ng iba pang mananampalataya. Habang nagpupuri, natututo at naglilingkod ng sama-sama. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat sa iglesia na iyong itinayo upang maging aming espiritual na pamilya. Lord God, turuan mo po kami na pahalaga ng aming pagtitipon at maging aktibong bahagi ng iyong katawan. Lord God, huwag mo hayaang kami ay lumayo, kundi patuloy na lumago sa pananampalataya habang nagkakaisa bilang iyong iglesia. Lord God, tulungan mo kaming maging pagpapala sa isa't isa at padibayin ang aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen.